In pamhalatin niya ang ama naman. In panimon simod niya. Ayun, naman. Din. Hi guys, good morning sa lahat. Welcome back to the channel. So ngayong araw, travel tayo papuntang Hulu, Sulu. So medyo maulan-ulan yung panahon ngayon, pero still travel pa rin tayo sa karagatan. So yung travel na ito yung masasabi kong pinakamahirap na travel kasi hindi barko yung sasakyan natin. Yung sasakyan natin nito is puso, yung maliit na, I mean hindi naman siya maliit, yung saktong-sakto lang na bangka, dalawa yung makina niya. So yun yung parang meron siyang sa gilid, may kawayan siya. Yun yung sasakyan natin ngayon. So ipapakita ko sa inyo yung experience ko na sumakay doon kasi always tayo nagbabarko. So ngayon yung tawag nila is puso. So yung pala nito, yung port pala nito is nandito sa gilid ng gilid ng palengke nila. Nasa gilid lang ng palengke nila, magtanong-tanong ka lang. So yung pangalan may Iki, yung malaki-laki, yan nakikita nyo yung Iki, yung isa maliit. Yung Iki kasi two story. At two story naman din yung isa pero mas maliit, luma na din. So ito yung sasakyan ko siya. Dito yung sakayan kung pupunta ka ng Sulu. Meron namang ibang sakayan doon sa port. Merong Wita Sophia, yung parang mabilis siya. Alas 3, alas 4 nandun ka na sa Hulu. Pero yung pamasahe mas mahal. Pero schedule din yung travel MWF. Ito magkataon na Thursday walang travel yung ganun, kasi yun yung always ko yung sinasakyan. Ito kasi nakakatakot kasi abutan ka ng gabi. So ngayon mapakita ko talaga sa inyo yung experience ko sa pag-travel nito. Yan yung mga contact guys kung gusto kayo mag-travel, schedule din yan. Araw-araw yung travel ng puso na ito, puso boat yung tawag nito. 1,000 lang yung pamasahe papuntang Hulu. Bali aalis to siya alas 9 ng umaga. Tapos of course dapat magbaon ka kasi nga darating din to alas 9 din ng gabi. Pero kung maayos naman yung panahon, I think mga 8 or 7 plus, basta yan yung datingan. Kasi nga ito hindi kasi barko, maliit lang siya. Of course matagal talaga, tatagalan talaga sa travel. Kaya magbaon ka kung pwede. Meron kang mga pagkain, hindi lang pang lunch, meron kang pang snack, mga tinapay or mga juice, tubig. Magbaon ka kasi walang bilihan dito sa bangka na ito, walang bilihan siya. So bali magbabaon ka. Pero I think nakaka-enjoy naman ito. Yung problema lang nito pag maalon, kakabahan ka talaga kasi nga pag time na maalon, gabi na, alas 7, alas 6, nandun ka pa sa gitna ng karagatan, medyo nakakatakot talaga. Pero sanay-sanay naman yung mga tao dito, at saka ako din nasasanay na rin ako sa ganitong mga sakayan. Pero mas prepare ko talaga yung yung simple na sakayan at saka mabilis, kasi ito parang suicide yung gagawin mo, lalo na pag maalon. Dito sa una pa lang hindi pa siya maalon, pero pag doon ka na malapit sa kalagitnaan ng Sulu at saka Tawi-Tawi, sa unahan ng chassis, yung papasukan na ng chassis, doon yung pinakamaalon kasi nga open sea doon. Grabe yung hangin, yung alon, talaga magka-crack talaga yung mga bangka. At saka meron ding time nung napabalitaan nyo, merong nalunod Iki, yung siya ng Iki, ganito na din na forma, yung puso boat, nalunod siya. Buti alhamdulillah na save sila ng taga chassis. Diyan talaga sa yung malapit sa chassis, yan talaga yung pinaka niya, pinakadelikado na part, yung malapit ka na sa chassis, yung sa gitna, kasi open sea siya, sobrang lakas ng hangin.
Yung ulan walang problema, yung alon lang talaga at saka hangin, yan yung pinaka problem nito. Yung ulan wala lang problema, basta lang malinaw lang yung dagat, no problem. So dito sobrang hirap ng ano ko na experience dito, kasi nga magupo, imagine mo magupo ka ng 12 hours kasi 9 to 9 mag-alis, 9 din dadating. So grabe yung experience ko dito, yung pag-travel ko, grabe. Nakaupo lang ako for 12 hours hanggang gabi, hindi ako makagalaw. At saka yung technique mo rin pag ganito, huwag kang inom ng tubig kasi mahirap yung CR, nasa likod, tapos pupunta ka pa doon sa likod, marami nagsi-CR, yung mga matatanda, nakakawa din sila. Kaya yung technique ko dito, nakuha ko na technique is konti lang yung inumin ko na tubig, kasi nga sobrang hirap mag-ihi doon sa likod. So ayan guys, papunta yun ng Tawi-Tawi din. So ayan guys, ginabi kami, share ko lang, yan yung parang Sulu, yung Mangsali na resort, yung pinakamaganda sa Sulu. So ito yung ano namin situation sa gabi, grabe, sobrang nakakatakot yan guys. Pag malunod kayo ng gabi na mahirap kayo rescue. Pero alhamdulillah guys, safe kami na arrive lahat. Do basa yung mga gamit namin, pero ganoon naman talaga. See you in the morning guys. So ayan guys, dito na ako sa Hulo-Sulo, early in the morning. Of course, i-share ko din sa inyo yung mga pagkain dito, saan yung mga puntahan. Do ulan ngayon, pero so tatry natin yung mga pagkain. Mas maganda din pag ulan magkain-kain. Kasi yung weather dito pag December talaga dito, always umuulan hanggang January to sa Hulo. So ito guys, isi-share ko sa inyo kung saan yung paborito kong mamihan. And of course, pag makakain kayo dito, balik-balikan nyo talaga. Masarap ito kasi nga tested and proven. Sobrang tagal na to na mamihan. Meron siyang tamo, meron siyang mami, chicken mami. Yan, half lang yung order ko. Yung nabayad ko dyan sa dalawa is 65 lang yung nabayad ko dyan. Solid na siya. Paborito ko kasi magmami, at saka yung may parang rice tamo yung tawag dito. Marami naman dito pagmamihan, pero dito talaga yung masarap para sa akin, kasi iba-iba naman tayo ng preference, iba-iba yung mga test natin. Dito masarap din siya na mamihan. Dito ako always nagmamami. Meron naman sa iba, meron din dun sa greenhouse, pero dito para sa akin mas masarap para sa akin, kasi iba-iba tayo ng test. So dito na naman i-share ko sa inyo yung experience ko sa mga pagkain, kasi diba tapos na tayo nung nakaraan doon sa Tawi-Tawi, yung nag-ramen tayo, kumain tayo sa street food. So yun din yung gagawin natin dito sa Hulo, kasi nga pang bakasyon na, daanan na lang natin yung mga pagkainan dito. I-share ko din sa inyo, I think yung i-share ko ngayon sa inyo is yung mga street foods. Actually yung Tawi-Tawi at saka Sulu, very similar naman yung mga pagkain dito. Katulad nung mga pag mag-coffee ka, diba, lalagyan ka ng mga pagkain. Ganun din yung system doon sa Tawi-Tawi, ganun din yung, I think yung maraming maiba na yung pagkain is doon na part sa may Tabawan, Tandubas, yung mga sa Sinama, lahat yung iba na. Pero pag dyan sa Bungaw, same lang halos dito sa same lang sila ng yung mga recipe. Kumbaga yung pagkain parang same lang. So dito na ako sa town guys, walking tour tayo saglit. Papakita ko sa inyo dito banda sa may Provincial Library. Yan yung bagong library ng Lupa Sug sa Hulo. So ito yung town niya guys, yun may bike, yun ang bike 20 pesos lang yung pamasahe kung gusto mo. Yung iba nga pinapasayan sa ng 10, pero I think nakakawa kahit malang 15 or 20, kahit hindi sila nagagas, pero nakakapagod din yung ganun. Pero maganda yung sakyan guys pag ikaw ay bago lang dito, parang turista, kasi nga open yung sa front niya, pwede ka mag video compare sa mga ganyan, mga tricycle. Hindi siya open, mahirap maghihirap mag-video. So yan guys, dumaan din ako dito sa may Chinese Pier. Ito yung sikat. Dito ka mamili talaga ng isda guys. Grabe, sobrang mura ng isda, tapos sobrang fresh, wala pa na ice. Yan guys, nagde-deliver yan ng kanya-kanya nilang isda. Maraming isda dyan na sobrang fresh, wholesale siya.
So yan, dito yung ano, may vlog tayo dyan nung nakaraan dyan tayo nag walking tour sa ano, Fish Market. So ayan guys, dito tayo yung second natin na ruta sa downtown is yung Dennis Coffee Shop kasi always tayo nagsasyara. Try din natin dito sa Dennis Shop yung mga snacks nila, coffee, tapos meron din sila ditong mga halo-halo, meron silang kompleto dito sa Dennis, sa Sharas para magkapareha din sila. Meron banda doon sa airport na Dennis, ito malaking branch to nila dito, Dennis Coffee Shop. So bali may coffee sila dito, meron silang mga sandwich, yan nakikita niyo naman, fries, halo-halo, meron silang shake, marami sila. So dito guys, yung gagawin mo pag dito ka sa Holo is uupo ka lang, tapos lalagyan ka ng ganong yung ilalapag nila yung mga pagkain sa iyo. So sila na yung bahala. Yung gagawin mo lang dito pag ano, kasi iba yung sa iba nakasanayan natin kasi order tayo tapos dadalhin natin sa table dito. Upo ka lang sa table, lalagyan ka na nila ng mga pagkain katulad niyan, yung tawag is bangbangso, yung iba't ibang pagkain, yung kakanin kumbaga sa Tagalog. Dito marami, may pansit, may meron nga minsan hot cake, yan marami yan guys, yung mga pagkain na ano, parang puto, meron din dyan. So marami, order ka lang ng ano, order ka ng coffee, Milo, or ano ba yung gusto mo, pero kahawa, so masarap, kahawa gatas yung ano ko rin dito, masarap siya. Meron silang pastil dito, yung pastil parang munggo yung sa loob niya na pinatubo, yun yung pagkain yung ano dito sikat, pastil, empanada, okoy, tsaka yung mga bangbangsog dyan, perfect na yan kahit hindi ka magkain ng heavy breakfast, kahit yan yung, ito kasi yung nakasanayan dito yung pang breakfast, ganyan lang. Pero iba, mag-rice din yung iba, hindi nila kaya, depende naman sa'yo, pero maganda yung ganun, yung mga bangbangsog lang. So then guys, ipapunta ko din kayo sa mga street foods nila kasi ito is coffee shop man to. So mamaya punta tayo ng town, ikot tayo saglit, tatry din natin yung mga ano, yung mga pagkain katulad ng mga kilaw yung tawag sa kanila dito, kilaw, yung mangga, kapaya, kahit ano basta mga kilaw yung tawag. Tapos very unique na sauce, masarap na sauce, may sobrang anghang na sauce, depende sa gusto mo. Guide ko kayo doon banda sa may ano, Catholic Church na maraming nagtitinda ng mga shake, mga milk tea, halo-halo. Meron doon every mahapon, every afternoon, meron doon pag 3:40 or 4 ka magpunta doon, maraming nagtitinda ng street foods. Ilang mga tiranan pataudhaw si Quran, in panlangit, in pamukoy si Allah subhanahu wa ta'ala, nag-amay-amay siya nabiya, hadwa nabiya, Rasul, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar, wa adkhilna al-jannata. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, inna So it's 4:30 in the afternoon. Kakatapos ko lang mag LBC. So dumaan na rin ako dito sa Holo Arcade. Papakita ko sa inyo. Ito yung pinaka busy sa buong Monday to Friday. Ito yung mga palikuan, yung mga crossing na sobrang busy kasi nga nagtatagpo yung mga tricycle. Ang dami na rin yung motor. So ayan guys, yan yung tinatawag ko na kilaw. So pwede ko magkilaw ng mangga, 20 pesos per each yan lahat guys, yung mga nasa lagayan 20 pesos na siya. So I think para sa akin is sulit na makatikim ng ganyan, kapaya, mangga, tapos itlog, yung itlog na may harina yung tawag dyan, itlog na may harina, quick yung tawag. So yan, meron din yan dito. Ito yung mga pagkain guys na ano, dito sa Holo, sa town to siya, maraming titinda ng kilaw
kilaw yung tawag yan. Yung paborito ko is kapaya. So yan yung titikman natin kung masarap ba talaga yung sauce. Yung tuloy yung mga makapasarap talaga nito sa ganitong mga pagkain is yung paggawa ng sauce. Dapat alam mo yung paano maggawa ng sauce para mag-click yung ano mo. Mag-click yung ganyan kilaw-kilaw mo. Kasi pag hindi masarap yung sauce mo, isang beses lang yun ano sa inyo. Kasi matatandaan kasi nila pag ganito kasi na mga pagkain yung binibenta mo, dapat mag-click at saka masarap talaga, tapos honest ka kasi nga yung service yung ini-offer mo dapat hindi sila ma-disappoint. So yun guys, worth of 20 pesos. Pwede ka na makapagtambay-tambay dito. Actually maraming ka pwede matambayan dito. Pag walang coffee shop, doon ka sa mga kilaw-kilaw section, punta ka doon. So mas maganda dito guys, pag pupunta ka dito sa Hulu, meron ka talagang motor dito. Dalhin mo yung motor mo na lang dito kung may motor ka, kasi nga sobrang hirap ng ano dito, transportation. May jeep naman pero matagal. Very convenient kung meron kang ano dito. Very convenient kung meron kang motor, dalhin mo na lang. Yung pamasahe pala dito is, yung sa motor is 1,000, tapos yung tao 850. So nagiging 1,850 yung pamasahe mo dito kung pupunta ka. So yung advice ko lang sa iba, dalhin nyo yung motor nyo, tapos may Google Map naman, or dapat talaga mag-coordinate kayo sa ano, sa tourism para kayo mai-guide nila. Pero kung always ka tumitingin sa mga vlog ko, I think alam mo na yung lugar dito. Hindi na mahirap. Mahirap lang kasi yung first time talaga wala kang ideya kung saan ka pupunta. Itong mga pinapakita ko sa inyo, ito yung mga pwede niyong puntahan pag dito na kayo sa ano, sa downtown Hulu. Pwede kayo maggala dyan. Yan yung mga pagkain guys. Maraming milk tea, milkshake, burger. Dito guys na banda, yun yung simbahan na binumbahan dati. Dito banda guys is marami talagang pagkain. Lalo na pag Saturday, Sunday, yan yung parang tabo nila. Dyan lahat yung... So ayan guys, order ka lang dyan ng mga milk tea, anong tawag dyan, shake, burger, kompleto. Ito yung also yung mga parang mini milk tea, at saka ito yung tawag dyan yung sweet na halo-halo. Yung mga halo-halo dito marami. Yung sa mga barbecuehan, dun dinaan natin, dun banda sa may Palawan. Iba din yun na side papuntang airport. Dito is puro mga street foods, puro mga milk tea, burger, halo-halo. So yan, marami nagtitinda dito. At saka in terms of pasnakan, marami talaga dito sa sweet papasok. So yan guys, milk tea tayo. Siyempre yung kahiligan nating milk tea, kahit saan tayo bumibili talaga tayo. Worth of lang yan, 49 pesos. May malaki pero I think hindi ko maubos. So yan lang, para pantay lang, hindi tayo magsayang. So I think yan lang muna yung i-share ko sa inyo guys. Napakita ko sa inyo yung mga pagkain. See you in my next vlog. Pupunta na naman tayo dun sa mga resort, kasi I think matagal na panahon hindi ako nakapost balik sa mga resort. So yung resort na naman tayo, tapos naman tayo. Ang dami ng walking tour natin dito sa Hulu. Kung gusto nyo balikan nyo lang yung mga walking tour ko dito. So yun lang guys, maraming salamat sa pagkita, at saka don't forget to like and subscribe. Maraming salamat, thank you. Shout out sa lahat ng always sumusuporta, always nagko-comment sa atin. So shout out sa inyong lahat, at saka maraming salamat.